Ibig ba sabihin mas magaling si Marcos sa mga ibang presidente? Ibig ba sabihin mas mahal ni Marcos ang taong bayan? Ibig ba sabihin mas makapilipino at mas makamasa si BBM kaysa sa ibang presidente? Hindi po. Lalong nagkukos ng traffic. In short, hindi effective. Oh, yun ang purpose eh. So, hindi pa ako pabor dyan. Pangalawa, bakit? Kanyo. Eto, maraming, kasi ano tayo eh, hindi naman tayo mayamang bansa. Sa ibang bansa nga maraming nagbebenta ng second hand eh. Lalo na sa atin dito, no? So, naging problema 'to, lalo na yung mga taxi operator kasi hindi ka huhulihin, pero namo-monitor ka ng camera. So, pag may violation ka, sa susunod na rehistro mo, doon papasok lahat ng violation mo. Anong ginagawa? Yan ang mga reklamo ng taxi operator. Pagka-rehistro na, lumalayas na yung taxi driver. Bakit? Alam nung taxi driver marami siyang huli. At lilitaw yun sa rehistro. So, sino magbabayad ng mga penalty na nagawa ng taxi driver? The operator. Ibig sabihin, wala pa tayong magandang sistema dyan. Basta ginawa nyo yung NCAP na yan na hindi nyo na pag-aaralan. Yan po ang problema. Maraming second hand na nabebenta. Paano kung yung mabili mo, yung pala, ang daming huli? 'Di ba? Meron ba tayo para matrace na, o teka muna, pag chinek yan, may ano yan, may penalty yan. Meron ba tayong ganun? Wala pa naman lumalabas eh. So mabibili mong kotse, posibleng may problema sa rehistro. Pag rehistro mo, katakot pala na penalty. Di ba? We are not ready for NCAP yet. Oh. Tapos, hindi naman lahat. Merong NCAP, tapos meron pa rin ganito. Meron pa rin HPG. Sa Highway Patrol Group, Tingnan mo. Ito hindi ko pa to magustuhan. Ha? Isa pa to. Okay, hindi ko po inaano ang HPG kasi meron naman tayong mga kakilalang HPG na mababait naman, na tama naman ang ginagawa. Ang tatandaan po natin, pag kayo pulis, hindi kayo naghahanap ng mahuhuli. Naghahanap kayo ng lutas para sa trapiko at lalabag sa batas trapiko. Hindi ko maintindihan minsan, ang haba-haba ng traffic, tapos nandun sila sa dulo, nasa lilim, na nag-aantay na magkakaroon ng magkakamali. Halimbawa, dyan sa C5, pag mali ka ng lane at nasa left side ka at hindi ka kumaliwa, huli ka. Ang haba ng traffic, dyan sila nakatambay kasi bakit? Inaantay nila may magkamali, huhulihin nila. Diba? Kung kinalat nyo yung pulis sa buong C5, di nasolusyonan nyo sana traffic. Pangalawa, tulad niyan, lalo kayo nagta-traffic eh. Tingnan nyo itong mga HPG na ito, nasa gitna na kayo. Di ba? Ilang lane sarado na oh. Itong mama na itong isa, nasa gitna na. Nakapark yung mobile nila dyan. So isang lane sarado na. Yung iba pang kasamahan yung HPG, nasa gitna. Ano ba talaga ang hanap natin? Naghahanap ba tayo ng mahuhuli? O naghahanap tayo ng solusyon para sa trapiko? Ano ba talaga ang motibo ninyo? Hindi ko po inaanong HPG. Ulitin ko, may mga kaibigan tayo na maaayos. Sana lahat kayo maaayos, hindi yung ganyan. dadagdag sila ng mga tauhan kahit sa labas ng Metro Manila. Kalat kayo. Tingnan nyo, di ba? Oh. Instead na 3 lanes, 2 lanes na lang. Yung isa lagpas pa. Bakit hindi ba gumilid? Hindi ko maintindihan tong mga to. Ano ba talaga dahilan nitong mga to? Din sila ng mga dagdag na gamit at sasakyan. Marami din daw ito para Tulad nito, nasa gitna na. Ayun, nandun sa pulis, kabila. ang target na 5-minute response. So alam mo ba yung mag-slow down lang ang kotse will cause traffic? Kasi instead na tuloy-tuloy, nag-i-slow down.
Yung slowdown na yan, pagka maraming kotse, malayo aabutin yan. Tingnan mo ito, nasa kanto, nakapark yung mobile ninyo. Gusto ko yung ginagawa ninyo kung ang motibo ninyo ay nag-aayos kayo ng traffic. Kasi ang problema natin ay hindi yung violators. Ang problema natin, paano masusolusyonan yung traffic sa Maynila? Secondary na lang yung mahuhuli ninyong violators na magpe-penalty sa inyo. Okay? Solusyonan muna natin yung traffic. Nakabalandra yung kotse nyo dyan. Instead na 3 lanes ulit, 2 lanes ulit. Nakatulong kayo sa batas trapiko? O may nahuli kayo? Time sa kahit anong insidente. Doon po sa mga probinsya at mga other cities kung meron man, no, na talagang hindi po hagip ng NCAP, talaga pong binuhusan po at bubuhusan pa ng ating pong HPG ng mga personnel. Kung Yan. Okay yan. Walang problema yung bubuhusan nyo ng personnel. Para, ulitin natin, para solusyonan ang traffic. Tumabi po kayo. Para lahat po nung kakaparanggot na lane natin, nakasisikip na lane natin, na nagkukos na ng traffic, wag nyo nang bawasan. Tapos, mag-focus kayo. You study on how you will solve the problem of traffic in the Philippines o kahit sa province. Kasi even sa province, may problema na tayo sa traffic, ha? Yan muna solusyonan natin. Hindi huli dito, huli doon, huli dito, huli doon. may mga pagkakataon Ako walang problema. Kung kailangan nyo manghuli kayo. Okay? I-prioritize lang. Pangalawa, tumabi kayo. Okay? Kung kailangan nyo manghuli at nasa gitna kayo, mag-isip kayo. Paano kami makakapanghuli nang hindi kami nakakabalandra sa traffic? na in-need ng or mag-escalate pa ng isa pang violation or mas malaki pang violation yung kababayan po nating nag-violate ng ano pong batas patungkol po sa trapiko po natin, no, ay maaari po mag-assist ang ating pong HPG para po sa agaran pong pag-aresto. Alam mo, ulitin ko pinupuri ko naman yung mga ibang HPG na ginagawa yung kanilang trabaho. Una, mahirap yung trabaho nila, nakabilad sila sa init. Pero sana, yung maling trabaho na ginagawa ng mga HPG, kayahin yung mga tamang ginagawa ng mga traffic enforcer, HPG o policeman yan. Dahil at the end of the day, kailangan nating solusyonan yung traffic. Yun muna ang pag-isipan ninyong mabuti. Next topic po tayo. Ito next. Ang posibleng epekto sa ekonomiya ng panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage. At pangamba naman ng ilang grupo, posibleng magmahal lalo na ang bilihin na makaapekto kahit sa mga walang dagdag sahod. Saksi, si JP Soriano. Ito, magkakaroon sila ng dagdag sahod na 200 sa mga empleyado. Pakinggan natin. Sa nakaraang 6 na administrasyon, di pa lumalagpas ng 200 pesos ang kabuang aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Kaya ang Ayan ito. Yan yung pagtaas ng sahod. Panahon ni Ramos, 80 pesos. Panahon ni Estrada, 52. Arroyo, 154. Aquino, 87. Duterte, 79. Marcos, 75. Tapos ngayon gagawing 200. Ibig ba sabihin, mas magaling si Marcos sa mga ibang presidente? Ibig ba sabihin, mas mahal ni Marcos ang taong bayan? Ibig ba sabihin, mas makapilipino at mas makamasa si BBM kaysa sa ibang presidente? Hindi po. Hindi ako naniniwala sa itataas mo ang sahod. Kasi it will affect everybody. Kaya nga may nagsabi na ikino-compare na ang naiwang legacy ni BBM ay ni Duterte, ni Tatay Digong sa Pilipinas
ay yung pagdoble ng sahod ng pulis at sundalo. Dinoble yan, remember? Dinoble ni PRRD ang sahod ni BBM at dinoble ni Tatay Digo ang sahod ng pulis at sundalo. Ito namang si Marcos, itataas ng 200. Yun daw ang kanyang legacy na iiwan. Di ba? So mas maraming matutulungan si Marcos compared kay PRRD na pulis at sundalo lang natulungan. Mali po. Kasi ang nagsakripisyo doon sa pagtaas ng sahod ng mga pulis at sundalo, gobyerno. Pag nagtaas ka ng sahod na 200, wala pong sakripisyo si BBM. Ang magsasakripisyo dito, yung mga maliliit na negosyante natin. Halimbawa, ako maliit na negosyante. Tataasan mo ako ng 200 pesos per day na sahod ng empleyado. Ang liit na nga ng kita ko. Diba? Maliit akong empleyado. Minsan nga, mas malaki pa ang sahod ng mga empleyado, yung mga workers, kesa sa akin. Halimbawa, maliit ako or maliit na negosyante or mataas lang ako konti. Pag tinaas mo ng 200 dyan, malulugi ako. Hindi na lang ako magninegosyo kung malulugi ako. Sasarahan ko na lang. Sara ko to. Pag sinara ko yung negosyo ko, mas maraming mawawalan ng trabaho. Mas malaki epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. O kaya, kung hindi ko man isara, ituloy ko, magbabawas ako ng empleyado. So may kawawang isa. Para maitaas ko kayo lahat, magbabawas ako. Kasi hindi talaga kaya, hindi magsusurvive. Kaya ang tatamaan dito yung mga maliliit na negosyante. At pag nagtaas ka ng sahod, definitely, at hindi nagbawas yan, ibabawi niyan sa produkto. Magtataasan ng bilihin. So sa madaling salita, hindi po nakakatulong itong programa ni Marcos. Hindi po siya hero dito. Wala siyang sakripisyo. Basta gusto lang nila, sasabihin lang nila without thinking. Mali po yun. Kaya ang 200 pesos na panukalang minimum wage hike na pumasa sa Kamara sa ikatlong pagbasa kahapon, inaabangan ng mga minimum wage earner gaya ni Jerry. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos pag mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa kwan. Para maisabatas, kailangang pag-isahin sa bicameral Alam mo, may punto naman siya. Mali talagang sahod sa Pilipinas. Anong solusyon? Itaas ang sahod? Hindi rin. Marami sa inyo matatanggal. Mas mabuti na yung maliit kaysa matanggal kayo. Ang solusyon diyan, pataasin ang ekonomiya. Pangalawa, babaan ng tax. Kung papataas kayo ng sahod, gumawa kayo ng paraan na makakabawi yung mga negosyante. Halimbawa, yung pagbawas ng tax, doon nila kukuhanin. Gobyerno ang magsasakripisyo, hindi yung mga negosyante. O kaya, mag-create kayo ng maraming trabaho. Kasi pag maraming trabaho, maraming production ng Pilipinas, buong Pilipinas aangat. Wala masyadong tambay sa kalye. Bakit lahat may trabaho? Pansin nyo sa Pilipinas ang daming tambay. Bakit? Walang trabaho eh. Ba't sa ibang bansa wala namang tambay? Lahat may trabaho. Yan ang inaasikaso dapat ng gobyerno. Yan ang dapat nyong sinasakripisyo. Yung oras ninyo. Yung talino ninyo. Yung pag-i-invite nyo ng investor sa Pilipinas. Diyan nyo ibuhos. Instead na magtaas ng sahod, mag-create kayo ng mga trabaho. At pag maraming trabaho, maraming umiikot na pera. Marami lalong negosyong kikita. At pag maraming kumikita, aangat ang Pilipinas. Pag angat ng Pilipinas, that is the time that we will raise the salaries. Doon, pwede na tayong magtaas. Bakit? Umaangat ang Pilipinas eh. Yung mga negosyante, umangat. Kaya niya magdagdag ng sahod. Di ba? Halimbawa ikaw, ang sinasahod mo sa isang buwan, 20,000. Di ba? At yan ang kinikita o sahod mo o negosyo mo, yan. May empleyado ka. Hindi mo sila mabibigyan. Ba't ang liit ng sahod mo eh?
Ang liit ng kita mo. Pero pag umangat ang buhay niyan, kaya niyang pasahuran yung mga tao niya na maganda. Bakit? Umangat yung buhay ng boss eh. Paano aangat ang buhay natin? Dapat buong Pilipinas. Marcos, Kamara, ang asikasuhin ninyo. Yan ang pag-usapan ninyo. Marcos, paano ba kayo didiskarte na mas marami makikreate na trabaho? Hindi laging sahod. Kasi ang pagtaas ng sahod, yan ay trabahong tamad. Pinapasa nyo yung burden sa mga negosyante. Conference Committee ang mga bersyon ng Kamara at Senado. Nauna nang nagpasa ang Senado ng 100 pesos na minimum wage hike. Mas mabilis naman kung i-adapt na lang ng isa sa kanila ang panukala ng kabilang kapulungan. Yung isa, Senado 100, yung Kamara 200. Diba? Ganyan ng Kamara, ang hilig nila mangbola itong tao ni Tambaluslos. Kulang na lang mamigay ng pera, buti kung sa kanila manggagaling yan. Para maidiretso na kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod na linggo na mag-a-adjourn ang 19th Congress. Alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva kung ang House version ang i-adopt. Baka raw i-veto ito ng Pangulo at hindi matuloy. For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng Tama si mas practical yung 100 kasi masakit man sa mga negosyante, hindi ganun kasakit kaysa 200. Ayaw natin may matanggal. Baka maraming masisante, maraming matanggalan ng trabaho pagka ipinilit natin yan. CP Party List, the higher, the better. Pero para sa mga May mga kaibigan akong maliliit na negosyante. Yan ang sinasabi. Pag itinuloy ang 200 na yan, kawawa lalo ang mga empleyado. Magtatanggal eh. Obligado eh. negosyante at namumuhunan, pwedeng bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, umatras ang mga mamumuhunan at magsara ang maliliit na negosyo na di kayang magbigay ng dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ng tao. Pag nagbawas ng tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin dagdag na lang ng magdagdag. Alam mo, mas masama yun eh. Pag nagsara, mas maapektuhan ang ekonomiya natin at yung mga manggagawa. Tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Tingin din ng Makati Business Club, ang pinagtutuunan dapat, ibaba ang presyo ng bilihin. Yun. Yan ang dapat ginagawa. Ibaba ang presyo ng bilihin. Ako, hindi ko alam kung paano nila gagawin yan. Pero, una, mabababa ang presyo ng bilihin kung mawawala ang korupsyon. Tulad na lang sa bigas. Diba? Sinasabi magkano lang binibenta ng magsasaka tapos pagdating sa merkado ang taas. Meron pang nag-hoarding, tinatago yung bigas para pag kinulang, bababa ang presyo at sa kanila itataas. Pagtaas ng presyo sa kanila ilalabas. Mayroon pang gimmick na ganyan eh. Yung mga, yan nga, corruption, di ba? Ang problema natin dito, makikooperate kaya ang gobyerno para pababain ang presyo ng bilihin. Una, dapat magbaba din sila ng tax, no? Pero definitely yung mga negosyante natin hindi yan makakapagbaba ng presyo kung walang tulong coming from the government. The government should sacrifice. Hindi pwedeng utos lang yan. Sasabihin mo, halimbawa, kinuha ko tong baboy na halagang 200. Tapos sasabihin mo, ibenta ko ng 220 lang. 20 pesos tutubuin ko, magbabayad pa ako ng pwesto, magbabayad pa ako ng tao, matutulog na lang ako sa bahay. Diba? Kung hindi naman realidad, hindi naman realistic yung mga gusto nyong baba namin ng presyo, wala. Tulungan nyo kami.
gobyerno, tulungan nyo kami para may baba namin yung presyo namin. Lalo na ang pagkain. Hindi raw sila tutol sa pagkataas ng sahod, pero dapat daw ipaubaya ang usapin sa mga regional wage board na pinag-aaralan ang cost of living sa isang lugar. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero ang dagdag presyo sa bilihin na posibleng idulot nito, mararamdaman din nila at ng mga manggagawa sa informal sector. Ayon sa Malacanang, Kaya nga walang mabuti dudulot niyan eh. Tataas din ang presyo, di ba? Ganun din. pag-aaralan ng Pangulo ang panukala. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Talaga lang ha? Talaga lang, Claire ha? Talaga lang ha, pag-aaralan ng Pangulo ha? Sigurado ka dyan? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.